Ano ang dapat mong gawin kung nalaman mong nagloloko si mister? Una, pag nalaman mong may babae ang asawa mo, maging kalmado ka. Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng galit mo kasi walang maitutulong yan. Magulo na nga, lalo pang gugulo pag nag-away kayo. At pag nag-away kayo, mas mapapalayo ang puso ng mister mo sa'yo. Ang pangalawa, the moment na malaman mo na sigurado kang may babae ang mister mo, huwag mong kumprontahin kagad, mag-isip ka. Bakit ng babae ang mister ko? Saan ba ako nagkulang? Paano ko ba trinato ang asawa ko? Malambing ba ako sa kanya? O lagi ko na lang siyang binubungangaan? Naging abusado ba ako sa kanya? Yes, posible ba? Baka naging abusado ka na. At ang pangatlo, pag may babae si mister, kompetensya na yan, ikaw versus the babae. Tandaan mo, ang mga kabit, malambing, masikaso. Alam mo kung bakit? Kasi hiram lang yung oras niya. Kasi hiram lang yung oras niya sa asawa mo. Kaya ginagawa niya ang lahat para mapasaya ang asawa mo. At yon ang hinahanap ng asawa mo sa'yo. Ang problema, puro problema sa bahay, sa bata at sa pera ang iniisip mo. Nakakalimutan mo na yung asawa mo. At ang pang-apat, huwag mong kumprontahin kung alam mo na nagagalit ka lang. Kung alam mo, naiiyak ka lang dahil wala kayong mariresolve na issue. Kung gusto mo siya makausap tungkol sa mga nagawa niyang pagkakamali, kailangan mentally and emotionally handa ka. Dapat handa ka sa sasabihin niya, handa ka makinig, umintindi, dahil ang goal ay ang magkaayos kayo. Hindi yung kontrolin mo siya at pilitin siya na tumigil siya sa ginagawa niya. Magsasorry ka pag sinabi niya nasasaktan o napababayaan mo na siya. At ang panglima, pag nagkausap na kayo at nagkapag-sorry na sa isa't isa at nangako na lalayuan na ang babae, maniwala ka at magtiwala ka. Utang na loob, huwag mong ulitin sa asawa mo yung pagkakamali niya. Pagkatiwalaan mo siya kasi ikaw na lang naniniwala sa kanya. Kasi kahit siya, wala siyang tiwala sa sarili niya. Gets mo? At pag nakita mo na hindi pa niya iniiwasan yung babae, hayaan mo lang, bigyan mo siya ng oras at panahon. Huwag mo siyang kontrolin. At ang pang-anim, magpatawad ka. At pag nagpatawad ka, ibig sabihin, hindi mo pwedeng isumbat at baliktarin yung nangyari. Move on, strong ka. Patunayan mo at ang totoong nagmamahal ay nagpapatawad. Ang matibay na pundasyon ng relasyon ay ang pagpapatawad. At ang papito, learn from this experience. Lahat ng mali mo, ayusin mo. At mas palalalimin mo ang pagmamahal sa asawa mo. Lastly, magdasal ka. Tanungin mo si Lord kung ano ang dapat baguhin sa sarili mo at baguhin ka. At gawin kang mabuting asawa sa mister mo. At patatagin ka pa para sa pagsubok sa inyong mag-asawa. Okay, follow po. Maraming